Huwag kang umasta na tila ikaw lang ang nawalan, Teresa. Bayad na ang kabaong at punerarya ng anak mo. Ang kailangan ko ngayon ay ang gatas mo, hindi ang mga luha mong walang silbi. Ang mga salitang yon ni Doña Isabel ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa himaymay ng pagkatao ni Teresa. Habang nakaupo siya sa loob ng marangyang sasakyan na amoy mamahaling pabango, ramdam ni Teresa ang paninigas ng kanyang sariling dibdib. Isang hapdi na dulot ng gatas na para sana sa sanggol na ngayon ay nakahimlay ng malamig sa punerarya. Mahigpit niyang yakap ang isang kupas na kumot, ang tanging alaala ng kanyang maliit na anghel na hindi man lamang niya nabigyan ng disenteng huling hantungan dahil sa kahirapan. Sa labas, ang ulan sa Maynila ay bumubuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng tubig sa salamin ng sasakyan ay parang mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Pilit siyang kinaladkad mula sa putikan ng ospital patungo sa loob ng mansyon ng mga ilustre, isang kaharian ng marmol at ginto na tila walang puwang para sa isang tulad niyang basahan. Pagpasok sa malawak na sala, sinalubong sila ng nakakabinging iyak ng dalawang sanggol. Ang boses ng mga bata ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Teresa. Doon, sa gitna ng marangyang silid, nakita niya si Marcos, ang lalaking tila pasan ang buong mundo, balisa at hindi malaman ang gagawin sa sariling mga anak. Ang kanyang muka ay bakas ng pagod at isang lihim na takot na hindi maipaliwanag. Gawin mo na ang dapat mong gawin, utos ni Doña Isabel, sabay tulak sa kanya patungo sa nursery. Sa bawat hakbang ni Teresa, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang utang na loob, isang tanikala na gawa sa pera ng mga ilustre na nagbayad sa utang niya sa ospital. Inilapag niya ang kanyang maruming tsinelas sa malambot na alpombra. Nang hawakan niya ang unang sanggol, ang init ng balat nito ay naging mitya ng isang malupit na kabalintunaan. Ang buhay na hawak niya ay kailangan siyang sipsipin upang mabuhay, habang ang sarili niyang dugo at laman ay unti-unti nang kinakain ng lupa. Habang dahan-dahan niyang inilalapit ang sanggol sa kanyang dibdib, ang bawat paghigop nito ay tila pagkuha sa huling piraso ng kanyang kaluluwa. Sa bawat patak ng gatas na dumadaloy, isang alaala ng kanyang namatay na anak ang naglalaho sa dilim. Napatingin siya sa bintana kung saan ang anino ng mga puno ay tila mga kamay na pilit siyang inaabot mula sa kabilang buhay. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa aircon ng silid, nagdadala ng amoy ng lavender at kamatayan. Napansin ni Teresa ang isang luma at itim na belo na nakasabit sa gilid ng kuna, isang bagay na hindi dapat naroon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng mansyon ay tila may ibinubulong na hindi niya maintindihan. Naitanong ni Teresa sa kanyang sarili sa gitna ng kanyang pagkasira. Bakit ang tadhana ay mapaglaro? Pinagkaitan ako ng pagkakataong maging ina sa sarili kong anak. Ngunit heto ako ngayon, nagbibigay ng buhay sa mga supling ng pamilyang tumitingin sa akin bilang isang kasangkapan lamang. Hanggang kailan ko kayang pakainin ang buhay ng iba habang ang sarili kong puso ay unti-unti nang namamatay sa gutom ng pagmamahal. Tumayo si Marcos sa may pintuan, pinapanood ang tagpong iyon na may halong pasasalamat at matinding lungkot. Ngunit sa likod niya, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Doña Isabel na may hawak na isang sobrang itim, isang lihim na hindi pa dapat mabuksan ang tila naghihintay sa susunod na paghinga ng gabi. Huwag mong kalilimutan, Teresa, ang perang ginamit sa pagpapalibing sa anak mo ay hindi galing sa langit. Bawat sentimo niyon ay may kapalit. Mula sa araw na ito, ang bawat hininga mo, ang bawat patak ng gatas mo, at maging ang bawat oras ng iyong pagtulog ay pag-aari na ng pamilya ilustre. Pirmahan mo ito. Inilapag ni Doña Isabel ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang amoy ng mamahaling tinta
ay humalo sa amoy ng gamot na kumakapit pa rin sa baro ni Teresa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang ballpen. Sa kanyang paningin, ang mga letra sa papel ay tila mga uod na gumagapang, nagiging mga tanikalang unti-unting pumupulupot sa kanyang mga bisig. Hindi na siya isang ina. Siya ay naging isang obligasyon. Pinirmahan niya ang papel at kasabay nito ang tila paglalaho ng kanyang huling karapatan bilang isang malayang tao. Dinala siya ng isang katulong sa kanyang magiging silid. Ito ay isang maliit at madilim na kwarto, sapat lamang para sa isang kama at isang maliit na aparador. Ngunit ang masakit, ang dingding ng kanyang silid ay katabi lamang ng nursery. Maririnig niya ang bawat buntong hininga ng mga sanggol, ang bawat paggalaw nila sa kuna. Isang pader lamang ang naghihiwalay sa kanya sa karangyaan, ngunit ang distansya ng kanilang mga mundo ay kasing layo ng langit at lupa. Habang nag-aayos ng kanyang iilang gamit, naramdaman ni Teresa na may nakamasid sa kanya mula sa pintuan. Nang lumingon siya, nakita niya si Marcos. Hindi na ito ang galit at balisang lalaki na nakita niya kanina. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng hapis na tila humihingi ng tawad. Nanatili siyang nakatayo sa anino. Ang kalahati ng kanyang muka ay nilalamon ng dilim. "Pasensya ka na sa mami," mahinang sabi ni Marcos. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na bulong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Gusto lang niyang masiguro na safe ang mga bata. Thank mo na rin. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. Hindi nakasagot si Teresa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung alam ba ni Marcos na habang pinapakain niya ang mga anak nito, ang sarili niyang anak ay wala ng buhay. Ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko at ituloy ang pagtitiklop ng kanyang kupas na damit. Nang muling tumingin si Teres, wala na si Marcos, ngunit ang amoy ng kanyang panlalaking pabango, amoy ng pino at kalungkutan, ay nanatili sa hangin. Tila isang paalala na ang bawat sulok ng mansyong ito ay may nakatagong sakit. Nang sumapit ang hating gabi, hindi makatulog si Teresa. Ang katahimikan ng mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng kalsada. Binuksan niya ang lumang aparador sa loob ng kanyang silid upang maghanap ng karagdagang kumot. Ngunit sa pinakasulok nito, sa likod ng mga lumang sapin, may naramdaman siyang isang matigas na bagay. Dahan-dahan niyang hinila ang isang itim na plastic bag. Nang buksan niya ito, isang ginawang gumapang sa kanyang batok. Sa loob ay may isang mamahaling coat na gawa sa balahibo ng hayop, ngunit hindi ang ganda nito ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa kanang bahagi ng balikat, mayroong malalaking mantsa ng tuyong dugo, kulay kape, at tila naninigas sa tela. Sino ang nagmamay-ari nito? Bakit ito itinago sa kwartong ito na tila isang maruming sikreto? Nabitawan ni Teresa ang plastic bag nang makarinig siya ng isang kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Tila may isang anino na dumaan, mabilis at tahimik. Sa labas, ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap at ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ulan na tila bumubulong ng isang babala. Hindi ka ligtas dito, tila wika ng hangin. Ang bawat dingding ay may tenga at ang bawat sikreto ay may dugo. Inakap ni Teresa ang kanyang sarili. Pilit na kinalimutan ang lamig ng coat na kanyang nahawakan. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang hindi mawala. Ano ba talaga ang nangyari sa asawa ni Marcos at bakit ang mansyong ito ay tila isang magandang libingan? Ang umaga sa mansyong ilustre ay hindi nagdadala ng liwanag, kundi mas malalim na anino na tila pilit na lumalamon sa bawat sulok ng malawak na bahay. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, habang naghahanda ng gatas para sa mga bata, naramdaman ni Teresa ang malamig na presensya sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Mang Epang, ang matandang nanilbihan na sa pamilya simula pa noong bata si Marcos. Ang kanyang muka
ay parang isang tuyong mapa ng mga lihim at ang kanyang mga mata ay tila laging may hinahanap sa madidilim na pasilyo. Huwag kang masyadong lilingon sa likod, Neng. Mahinang sabi ni Mang Epang, ang boses niya ay kasing gasgas ng lumang plaka. Dito sa bahay na ito, mas mabuting maging bingi at bulag kung gusto mong manatiling ligtas. Nabitawan ni Teresa ang kutsara at ang tunog nito sa sahig na gawa sa granite ay tila isang malakas na babala sa gitna ng katahimikan. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mang Epang? Tungkol po ba ito sa asawa ni Senyorito Marcos? Lumapit ang matanda. Sapat na upang maamoy ni Teresa ang luma nitong pabango na hinaluan ng amoy ng rekado. Si Sofia, siya ay isang mabuting babae. Pero ang kabutihan ay walang puwang sa ilalim ng palad ni Doña Isabel. Tandaan mo, ang mga pader dito ay may tenga at ang mga anino ay may memorya. Huwag kang masyadong magtatanong. Baka ang susunod na itago sa silid na yon ay ang sarili mong boses. Bago pa makasagot si Teresa, isang matunog na yabag ng takong ang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng kapangyarihan. Pumasok sa silid si Bianca. Ang babaeng balita ay siyang itinatadhana ng Donya para kay Marcos. Suot niya ang isang kulay pulang bestida na tila sumisigaw sa gitna ng maputlang paligid ng mansyon. So ito na pala ang bagong yaya na sinasabi ni Tita Isabel. Sabi ni Bianca habang tinitingnan si Teresa mula ulo hanggang paa na tila isang maruming basahan. Lumapit siya sa isang maliit na pasong may halamang orkidya na maingat na inaalagaan ni Teresa mula nang dumating siya. Masyadong mabaho rito. Amoy gatas ng mahirap. Sa isang iglap, kinuha ni Bianca ang isang gunting sa ibabaw ng lamesa at walang pakundangan na ginupit ang mga bulaklak ng orkidya. Na tila ba ang pagwasak sa isang magandang bagay ay nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ang mga talulot ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga patak ng luhang walang boses. Napakuyom ang mga palad ni Teresa. Pasensya na po, senyorita, pero ang mga halaman pong iyan ay para sana sa mga bata. Huwag mo akong sagutin! Bulyaw ni Bianca. Ang kanyang mukha na kanina ay mukhang anghel ay biglang nagbago. Naging isang maskara ng purong puot. Ang mga batang yan ay hindi sayo. Ang gatas mo ay binayaran na namin. Isipin mo na lang na isa kang baka na kinuha namin sa putikan para pakinabangan. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Bianca kay Teresa at hinawakan ang kanyang baba. Pinilit siyang tumingin sa kanyang mga matang puno ng malisya. Ang distansya ng kanilang mga muka ay sapat na upang maramdaman ni Teresa ang init ng hininga ng babae. Alam ko ang ginagawa mo, bulong ni Bianca. Ang boses niya ay tila isang ahas na gumagapang sa tenga ni Teresa. Nakita ko kung paano ka tingnan ni Marcos kagabi. Huwag kang mangarap, Teresa. Ang isang tulad mo ay hanggang dito lang sa kusina. Kapag naubos na ang gatas mo, itatapon ka rin namin sa basurahan kung saan ka namin nakuha. Nang umalis si Bianca, naiwan si Teresa na nanginginig sa gitna ng kusina. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit mas mabigat na ngayon. Tiningnan niya ang mga nasirang bulaklak sa sahig. Dahan-dahan siyang lumuhod at pinulot ang isang talulot. Sa sandaling iyon, isang munting alaala ang pumasok sa kanyang isipan, ang imahe ng kanyang sariling anak na nakangiti bago ito tuluyang bawiin ng tadhana. Ang sakit na naramdaman niya sa pang-iinsulto ni Bianca ay walang-wala kumpara sa sugat sa kanyang puso. Ngunit ang sugat na yon ang siyang naging mitya ng isang bagong damdamin. Hindi na lamang pighati, ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Tumayo si Teresa. Ang kanyang likod ay tuwid, na tila isang kawayang tumatanggi na mabali ng hangin. Inayos niya ang kanyang sarili at dinala ang gatas sa nursery. Ngunit pagpasok niya, nakita niya si Marcos na nakatayo sa may bintana. Tila may malalim na iniisip habang pinagmamasdan ng madilim na langit. Teresa, tawag ni Marcos,
nang hindi lumilingon. Naniniwala ka ba na ang mga patay ay bumabalik upang humingi ng hustisya? Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang tanong ni Marcos ay tila isang susi na nagbukas sa isang pinto na dapat ay nanatiling sarado. Bago siya makasagot, isang malakas na kalabog ang nanggaling sa atik, sa itaas mismo ng kanilang kinaroroonan. Ang tunog ay tila isang taong pilit na kumakawala sa isang nakasarang kahon. Napatingin silang dalawa sa kisame. Ang takot sa mga mata ni Marcos ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng babala ni Mang Epang. Mayroon ngang nakatago sa mansyong ito at ang mga bulong sa dilim ay nagsisimula ng maging mga sigaw. Ang bawat tibok ng puso ng mga sanggol ay tila isang paalala sa lahat ng nawala kay Teresa. Ngunit ang init ng kanilang katawan sa gabing iyon ang naging mitya ng kanyang bagong lakas. Sa gitna ng malalim na gabi, ang nursery ng mansyon ay nababalot ng isang mabigat na tensyon. Si Mateo at Mia, ang kambal na ilustre, ay nag-aapoy sa lagnat. Ang kanilang maliliit na boses ay naging paos na pag-iyak, isang tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng malawak na bahay. Habang ang mga mamahaling doktor ay wala pa at ang mga katulong ay nagkakagulo, si Teresa ay nanatiling kalmado, bagamat ang kanyang sariling puso ay tila nadudurog sa bawat daing ng mga bata. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malambot na bimpo. Sa bawat pagpunas niya sa nanginginig na noo ni Mateo, naaalala niya ang kanyang sariling anak. Naaalala niya ang huling gabi sa ospital, kung saan wala siyang sapat na tubig, walang sapat na gamot, at walang sapat na lakas upang iligtas ang sariling dugo at laman. Ngunit ngayon, sa harap ng mga batang ito na hindi kanya, ibinubuhos niya ang lahat ng pag-ibig na hindi niya naibigay sa kanyang pumanaw na anghel. Huwag kayong mag-alala, nandito na si Mama. Bulong ni Teresa, isang salitang kusang lumabas sa kanyang mga labi na tila isang panalangin. Sa sandaling iyon, hindi niya naisip ang kontrata, ang pera, o ang galit ni Doña Isabel. Ang tanging mahalaga ay ang mabawasan ang hirap na nararamdaman ng dalawang inosenteng nilalang. Pumasok si Marcos sa silid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang polo ay lukot-lukot. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pag-aalala. Ang uri ng takot na nararamdaman ng isang magulang na hindi alam kung paano protektahan ang kanyang mga anak. Nakita niya si Teresa na nakaupo sa sahig sa tabi ng kuna. Pilit na pinapatahan ang dalawang bata sa pamamagitan ng isang banayad na himig. Teresa, how are they? Bakit ayaw pa ring bumaba ng lagnat? Tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Lumapit siya at lumuhod sa tabi ni Teresa, isang kilos na nagtanggal sa pader na naghihiwalay sa kanilang katayuan sa buhay. Bababa rin po ito, senyorito. Kailangan lang po silang maramdaman na hindi sila nag-iisa. Mahinang sagot ni Teresa habang patuloy sa pag-aalaga. Dahan-dahang inabot ni Marcos ang kamay ni Teresa na kasalukuyang nakahawak sa bimpo sa ibabaw ng kuna. Ang init ng balat ni Marcos ay nanalaytay sa buong katawan ni Teresa. Isang kuryente ng emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang kapwa, sugatan, at naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Salamat, Teresa. Bulong ni Marcos. You're the only one who stayed. Everyone else is just afraid of my mother. Ngunit ang sandali ng katahimikan at pag-unawa ay biglang binuwag ng isang matalim na liwanag mula sa nakabukas na pinto. Nakatayo doon si Doña Isabel. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng purong galit at pagkasuklam. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa magkadikit na kamay ni Marcos at Teresa. Anong kahalayang ito? Ang boses ng matandang babae ay tila isang hagupit ng latigo na umalingaw-ngaw sa buong silid. Mabilis na bumitaw si Teresa at tumayo.
Ang kanyang ulo ay nakayuko sa takot. Lumapit si Doña Isabel nang may mabilis na hakbang. Bago pa makapagsalita si Marcos, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa hangin. Ang mukha ni Teresa ay lumingon sa lakas ng sampal at ang hapdi ay agad na nanalaitay sa kanyang buong pagkatao. Ang lakas ng loob mong hawakan ng anak ko! Sigaw ni Doña Isabel. Ang boses niya ay puno ng puot. Isang hamak na yaya ka lang. Binayaran ka para sa gatas mo, hindi para akitin ang amo mo. At tingnan mo ang mga bata. Nagkasakit sila dahil sa kapabayaan mo. Siguro ay dinala mo ang sumpa ng namatay mong anak sa bahay na ito. Ang huling pangungusap ay tila isang saksak sa puso ni Teresa. Ang pagbanggit sa kanyang namatay na anak bilang isang sumpa ay mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang pisngi ay namumula, at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit niyang pinipigilan. "Mommy, stop it! Siya lang ang nag-alaga sa kanila buong gabi." Sigaw ni Marcos, ngunit hindi siya pinakinggan ng ina. Lalong lumapit si Doña Isabel kay Teresa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. "Mula ngayon, bawal ka nang lumabas sa nursery nang walang pahintulot ko. At huwag na huwag ko uling makikitang lumalapit ka sa anak ko. Kundi itatapon kita sa labas, na tila isang basurang walang silbi." Maliwanag, hindi sumagot si Teresa, ngunit ang kanyang katahimikan ay puno ng isang namumuong bagyo. Habang papalabas si Doña Isabel, lumingon ito sa huling pagkakataon at sinabing, "Ayusin mo ang trabaho mo dahil kapag may nangyaring masama sa mga batang yan, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan." Naiwan si Teresa na mag-isa sa dilim ng nursery pagkatapos paalisin ni Isabel si Marcos. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Sa ilalim ng malupit na trato, may isang bagay na unti-unting nabubuhay sa loob niya. Isang determinasyon na hindi na siya muling papayag na tapakan ang kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit tila takot na takot si Doña Isabel na mapalapit siya kay Marcos? Ano ang kinatatakutan ng matanda na maaaring matuklasan ni Teresa? Ayusin mo ang paglilinis ng mga boteng yan, Teresa. Hindi namin kailangan ng mikrobyo ng isang dukha sa loob ng nursery na ito. Ang tinig ni Bianca ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Teresa habang siya ay abala sa paghuhugas ng mga gamit ng kambal. Ang bawat salita ay puno ng pangungutya. Tila ba ang bawat kilos ni Teresa ay isang kasalanan sa paningin ng babaeng nagnanais maging bagong reyna ng mansyon. Sa kabila ng hapdi ng kanyang pisngi mula sa sampal ni Doña Isabel kagabi, nanatiling nakayuko si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay babad sa bulan ng sabon na tila pilit na binubura ang dumi ng kanyang pagkatao sa paningin nila. "Ako na ang magtitimpla ng gatas nila Mia at Mateo ngayong hapon," patuloy ni Bianca habang kinuha ang isang lalagyan ng gatas mula sa istante. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tila may itinatago. "Magpahinga ka muna, Teresa. Mukhang pagod na pagod ka na sa pag-iilusyon mo kay Marcos. Baka pati ang gatas mo ay maging mapait sa sobrang inggit." Lumabas si Teresa sa nursery bit-bit ang mga basang-basahan, ngunit isang kutob ang nagpatigil sa kanya sa labas ng pinto. Sa maliit na puwang ng nakawang pintuan, nakita niya ang isang aninong gumagalaw. Nakita niya si Bianca na may inilabas na isang maliit na botelya mula sa kanyang bulsa, isang vial na walang etiketa. Sa bawat bote ng gatas ng kambal, nagpatak si Bianca ng 3 patak ng isang malinaw na likido. Ang mga mata ni Bianca ay kumikislap sa isang paraan na naghatid ng kilabot sa buong katawan ni Teresa. Nang makalabas si Bianca, agad na bumalik si Teresa sa loob. Nilapitan niya ang kambal na kasalukuyang natutulog. Ngunit may mali. Ang kanilang paghinga ay masyadong mababaw at ang kanilang mga balat ay tila masyadong maputla. Sinubukan niyang gisingin si Mia, ngunit ang bata ay nanatiling lanta
Ang maliit nitong kamay ay bumagsak na tila isang manikang walang buhay. Isang matinding kaba ang sumakop sa dibdib ni Teresa. Kinuha niya ang isa sa mga boteng tinimplahan ni Bianca. Ang gatas ay mukhang normal, ngunit nang ilapit niya ito sa kanyang ilong, may naamoy siyang kakaiba. Isang amoy na tila gamot na pampatulog na madalas gamitin sa mga ospital upang pasukuin ang sakit. Dahan-dahang nagpatak si Teresa ng kaunting gatas sa kanyang dila. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang isang mapait na lasa na gumapang sa kanyang lalamunan. Kasunod nito ay ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mga dingding ng nursery ay tila naging malabo at ang kanyang mga tuhod ay naging malambot na tila gawa sa papel. Napahawak siya sa gilid ng lamesa upang hindi matumba, habang ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Lason. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi na halos hindi marinig. Napagtanto ni Teresa ang tindi ng kasamaan ni Bianca. Hindi lamang ito selos, ito ay isang plano upang gawing mukhang inutil ang mga bata sa ilalim ng kanyang pangangalaga o higit pa rito, upang tuluyang patahimikin ang sino mang hahadlang sa kanyang ambisyon. Kung hindi niya ito ititigil, ang kambal ay magiging mga biktima ng isang laro na wala silang kinalaman. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, narinig ni Teresa ang mga yabag ng paa na paparating. Alam niyang babalik si Bianca o si Doña Isabel upang suriin ang resulta ng kanilang ginawa. Pinilit niyang tumayo ng tuwid. Kinukusot ang kanyang mga mata upang manatiling gising. Ang bawat segundo ay tila isang pakikibaka laban sa antok na dulot ng gamot. Sino ang paniniwalaan ni Marcos? Ang babaeng itinakda para sa kanya o ang isang yaya na binayaran lamang upang magbigay ng gatas? Habang hawak ang boteng may lason, isang ideya ang pumasok sa isipan ni Teresa, isang mapanganib na hakbang na maaaring magligtas sa mga bata, ngunit maaaring maging sanhi ng kanyang sariling kapahamakan. Ang tadhana ng mga bata ay nakasalalay sa kanyang susunod na kilos, habang ang kanyang sariling kaluluwa ay muling sumisigaw sa harap ng kawalang katarungan. Muli niyang tiningnan ang kambal na inosenteng natutulog, at sa bawat mababaw na paghinga nila, naramdaman ni Teresa ang bigat ng isang panibagong sumpa. Hindi ko hahayaang makuha ninyo sila, bulong niya sa hangin, habang ang anino ni Bianca ay muling sumilip sa pintuan sa buri. Bakit ka umalis, Sofia? Bakit mo ako iniwang mag-isa sa impyernong ito na binuo ng sarili nating pangalan? Ang boses ni Marcos ay tila isang sugat na muling bumuka sa gitna ng katahimikan ng gabi. Amoy alak ang hangin sa paligid niya, isang amoy na humalo sa mabangong pulbos ng nursery at sa mapait na bakas ng gatas na tinikman ni Teresa kanina. Pumasok siya sa silid na lulugo-lugo, ang kanyang polo ay bukaspas at ang kanyang mga mata ay mapula. Hindi lamang dahil sa inumin, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang ikinukubli sa harap ng mundo. Si Teresa, nakasalukuyang nakahawak pa rin sa gilid ng kuna dahil sa hilo mula sa gamot ni Bianca, ay hindi nakagalaw nang bigla siyang kabigin ni Marcos. Naramdaman niya ang bigat ng katawan ng lalaki, ang init ng hininga nito sa kanyang leeg, at ang panginginig ng mga kamay nito na tila isang batang naliligaw sa dilim. Sa sandaling iyon, hindi siya si Teresa na isang hamak na yaya. Sa paningin ng lasing na si Marcos, siya ang anino ng babaeng matagal nang kinuha ng kamatayan. Senyorito Marcos, mali po kayo. Hindi po ako si Sofia, mahinang pagtatama ni Teresa, bagamat ang sarili niyang tinig ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang bawat salita ay isang pakikibaka laban sa antok na pilit siyang hinihila pababa. Ngunit tila hindi naririnig ni Marcos ang katotohanan. Mas lalo niyang isiniksik ang kanyang mukha sa balikat ni Teresa. At doon, ang matikas na haligi ng pamilya Ilustre ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi
na pilit niyang pinipigilan. Kasalanan ko, Sofia. Kung hindi kita pinilit na sundin ang gusto ni Mommy, kung hindi kita hinayaang manatili sa bahay na ito, sana ay buhay ka pa. Hagulgol ni Marcos. Ang bawat salita ay puno ng laso ng pagsisisi. Pinatay ko ang babaeng mahal ko dahil sa takot ko sa sarili kong ina. I am a murderer, Sofia. Pinatay kita dahil sa kahinaan ko. Ang bawat salita ni Marcos ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim na lihim ng mansyon. Naramdaman ni Teresa ang matinding awa para sa lalaking ito na tila nakatira sa isang gintong hawla, busog sa yaman, ngunit gutom sa kapayapaan. Sa kabila ng sarili niyang sakit at sa gamot na dumadaloy sa kanyang dugo, dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at hinaplos ang likod ni Marcos. Ang haplos na yon ay hindi mula sa pagnanasa, kundi mula sa isang pusong nakauunawa sa bigat ng mawalan ng mahal sa buhay. Hindi niyo po kasalanan, senyorito. Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang hele sa gitna ng unos. Minsan, ang tadhana ay mas malakas kaysa sa ating mga desisyon. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto. Isang lalaking durog ang kaluluwa at isang babaeng pilit binubuo ang sarili sa gitna ng panganib. Ang init ng kanilang pagyakap ay tila naging isang maliit na isla ng katotohanan sa gitna ng dagat ng mga kasinungalingan ng pamilya Ilustre. Sa sandaling iyon, ang pagkakaiba ng kanilang antas sa buhay ay tila naglaho. Naiwan ang dalawang tao na parehong biktima ng kalupitan ng iisang reyna. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagdadamayan ay binuwag ng isang bahagyang kaluskos sa may pintuan. Ang pinto ng nursery na bahagyang nakawang ay dahan-dahang gumalaw. Sa madilim na pasilyo, isang pares ng matalas at malamig na mga mata ang nakatitig sa kanila. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Doña Isabel na nakatayo doon na tila isang estatwa ng puot. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya sa kanyang rosaryo ay sapat na upang malaman ang namumuong galit. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat pag-amin, at nakita niya ang bawat haplos na para sa kanya ay isang malaking pagtataksil sa dangal ng kanilang pamilya. Dahan-dahang umatras si Doña Isabel sa dilim. Ang kanyang mga yabag ay hindi naririnig sa malambot na alpombra, ngunit ang kanyang presensya ay nag-iwan ng isang amoy ng panganib na mas matindi pa sa lason ni Bianca. Nang muling tumingin si Teresa sa pintuan, wala na ang anino, ngunit ang ginaw sa kanyang batok ay hindi nawala. Alam niya sa kanyang loob na ang gabi na dapat ay simula nito ng pag-unawa ay siya palang simula ng isang mas malupit na digmaan. Bakit tila mas takot si Doña Isabel sa katotohanan kaysa sa pagkamatay ng kanyang sariling manugang? At anong sakripisyo ang kailangang gawin ni Teresa upang protektahan ang lalaking ngayon ay himbing na nakasandal sa kanyang balikat habang ang banta ng bukas ay unti-unti nang kumakatok sa pintuan? Ang katapatan ay walang halaga sa pamilyang ito. Dito, ang katotohanan ay itinuturing na isang sakit na kailangang kitlin bago pa kumalat. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hatol habang pinagmamasdan ni Teresa ang mga kagamitan ni Mang Epang na nakalagay sa loob ng mga sako ng bigas sa labas ng pintuan ng kusina. Ang matanda, na halos iginapang ang kanyang buong buhay sa pagsisilbi sa mga ilustre, ay pilit na itinataboy ni Doña Isabel nang walang kahit anong pasasalamat. Ang tanging kasalanan nito ay ang pagiging saksi sa mga bagay na dapat ay nanatiling nakabaon sa limot. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis para kaladkarin ka. Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang matalas na yelo na humihiwa sa hangin. Ang mga taong masyadong maraming nalalaman ay walang lugar sa aking pamamahay. Nakayuko lamang si Mang Epang. Ang kanyang mga balikat ay tila lalong bumagsak sa bigat ng kahihiyan. Ngunit nang dumaan siya sa tabi ni Teresa, nakasalukuyang nagpapatuyo ng mga plato,
Mabilis itong huminto. Sa isang iglap na hindi napansin ng mga gwardiya, naramdaman ni Teresa ang pagdampi ng isang matigas at malamig na bagay sa kanyang palad. Isang maliit at kinakalawang na susi ang iniwan ng matanda sa kanya. Hanapin mo ang kwadro sa dulo ng atik, Neng. Bulong ni Mang Epang. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa gitna ng ihip ng hangin. Doon mo makikita ang mukha ng katotohanang pilit nilang binubura. Mag-iingat ka dahil ang mga anino rito ay may mga matang hindi pumipikit. Nang makaalis ang matanda, tila nawalan ng hangin sa baga si Teresa. Mahigpit niyang ikinuom ang kanyang palad. Ramdam ang bawat kanto ng susi na tila ba tinutusok ang kanyang balat. Ang takot ay unti-unting gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ngunit ang matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang pangamba. Naghintay si Teresa hanggang sa maging malalim ang gabi, hanggang sa ang bawat ilaw sa mansyon ay mamatay at ang tanging marinig ay ang ritmo ng paghinga ng kambal sa nursery. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang malakas na tunog sa gitna ng katahimikan. Bawat kaluskos ng hanging pumapasok sa mga bintana ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Narating niya ang hagdanang patungo sa atik, isang bahagi ng bahay na matagal nang iniwan sa alikabok at mga sapot ng gagamba. Nang isalpak niya ang susi sa kandado, naramdaman niya ang pagtutol nito. Tila ba ayaw nitong buksan ang pintuan sa mga lihim na matagal nang ikinulong. Sa huling pilit, ang tunog ng bakal na nagtatagpo ay umalingaw-ngaw at ang pinto ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng amoy ng luma at amag. Sa loob, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa sinag ng buwan na dumadaan sa isang maliit na butas sa bubong. Ang mga lumang gamit ay tila mga aninong nagmamasid sa kanya. Sa pinakadulo, sa ilalim ng isang makapal na sapin ng alikabok, nakita ni Teresa ang isang malaking kwadro na nakasandal sa dingding. Dahan-dahan niyang hinila ang tela na tumatakip dito. Ang alikabok ay lumipad sa hangin, tila mga kaluluwang pilit na kumakawala. Nang tuluyang malantad ang larawan, napaatras si Teresa at napahawak sa kanyang dibdib. Iyon ang larawan ni Sofia, ang asawa ni Marcos. Ang kanyang kagandahan ay tila nagniningning sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang nakakapangilabot ay ang kalagayan ng larawan. Ang mukha ni Sofia ay punong-puno ng mga gulis at tila sadyang sinira ng isang matulis na bagay. At ang pinakamasakit sa paningin, isang malapot at tuyong pulang tinta ang sadyang ipinahid sa kanyang leeg at sa kanyang sinapupunan, na tila ba isang madugong babala. Sino ang gagawa nito? Sino ang may ganitong tindi ng galit sa isang babaeng wala na sa mundong ito? Sa likod ng kwadro, may napansin si Teresa na isang maliit na sulat na nakasabit. Hindi siya namatay sa aksidente. Ang nakasulat sa isang nanginginig na sulat kamay. Pinatay siya ng ambisyon ng isang reynang ayaw mawala ng korona. Isang malamig na haplos ng hangin ang dumaan sa batok ni Teresa at kasunod nito ay ang tunog ng isang mabigat na hakbang mula sa hagdanan. Ang pinto ng atik, na kanina ay bahagyang nakabukas, ay biglang sumara ng malakas. Tila may isang kamay na sadyang nagkulong sa kanya sa loob ng madilim na libingan ng mga lihim. Naniga si Teresa sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang isang mahinang tawa. Isang tawang puno ng pait at tagumpay. Ang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng mansyon. Hindi sapat ang salita upang punan ang puwang ng isang nawalang buhay, ngunit sapat na ang init ng isang haplos upang muling buuin ang isang pusong matagal ng durog. Sa ilalim ng malarim na gabi, ang hardin ng mansyong ilustre ay nababalot ng bango ng dama de noche. Isang halimuyak na tila nanunukso at nagtatago ng mga lihim sa bawat talulot nito. Lumabas si Teresa upang huminga ng sariwang hangin,
Pilit na iwinawaksi ang mga imaheng nakita niya sa atik. Ang bawat ihip ng hangin ay tila nagdadala ng bulong ni Sofia. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay bahagyang napapawi ng katahimikan ng gabi. Hindi ka pa natutulog? Ang boses ni Marcos ay tila isang malalim na himig na nanggagaling sa dilim. Nakasandal siya sa isang puno ng nara. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, ngunit ang kanyang presensya ay nakatutok kay Teresa. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang bawat hakbang sa damuhan ay hindi lumilikha ng ingay. Tila ba ayaw niyang bumasag sa kapayapaan ng sandaling iyon? Senyorito Marcos, kailangan lang po ng kaunting hangin. Mahinang sagot ni Teresa, habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Teresa, look at me. Malambing na utos ni Marcos. Lumapit siya hanggang sa maramdaman ni Teresa ang init na nanggagaling sa katawan nito. Gusto kong magpasalamat. Simula nang dumating ka, tila muling nagkaroon ng buhay ang bahay na ito. Ang mga anak ko, nakikita ko sa kanila ang isang kislap na matagal nang nawala. You didn't just give them milk, you gave them a mother's heart. Tumingin si Teresa sa mga mata ni Marcos. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita niya ang katapatan na bihirang matagpuan sa mundong kanyang ginagalawan. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang makapangyarihang tagapagmana, kundi isang ama at asawang nangungulila sa tunay na pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng babala ni Mang Epang at ang mga nakita niya sa atik ay tila naging malabo. Ang tanging malinaw ay ang koneksyon na namumuo sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahang itinaas ni Marcos ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok sa mukha ni Teresa. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat ni Teresa ay tila isang kuryenteng nanalaytay sa buong pagkatao ng babae. Ang mundo sa paligid nila ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng mga kuliglig ay naging isang background music sa isang tagpong tila nakasulat na sa mga bituin. Alam kong mali ito. Alam kong hindi dapat. Bulong ni Marcos. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Teresa. But for the first time in a long time, I feel alive again. Sa piling mo, Teresa, tila nakakahanap ako ng kapayapaan. Hindi na nakapagsalita si Teresa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol. Sa gitna ng pag-aalinlangan at pagnanasa, dahan-dahang inilapit ni Marcos ang kanyang mga labi. Ang kanilang unang halik ay tila isang pagsabog ng damdaming matagal nang ikinulong. Ito ay malambot, puno ng pag-iingat, ngunit may kasamang tindi ng pangungulila. Sa halik na yon, tila nagtagpo ang dalawang mundong pilit na pinaghihiwalay ng tadhana. Naramdaman ni Teresa ang pagbagsak ng kanyang mga baluti. Ang bawat haplos ni Marcos ay tila gamot sa kanyang mga sugat. Ngunit sa likod ng tamis ng sandaling iyon, may isang tinik na patuloy na tumutusok sa kanyang konsensya. Sila ay nasa loob ng teritoryo ng isang reynang walang awa, at ang bawat ligaya ay may katumbas na dusa. Biglang napatigil si Teresa nang makarinig siya ng isang bahagyang tunog. Isang kakaibang liwanag ang sandaling sumilip mula sa bintana ng ikalawang palapag. Ang liwanag na yon ay hindi nanggaling sa buwan o sa mga poste ng ilaw. Ito ay isang mabilis na kislap, tila isang mata na kumuha ng larawan sa kanilang pagtataksil sa batas ng mansyon. Mabilis na humiwalay si Teresa. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Tumingala siya at nakita ang isang anino sa likod ng kurtina sa silid ni Doña Isabel. Ang kurtina ay dahan-dahang gumalaw, tila ba isang bitag na tuluyan ng sumara sa kanila. Senyorito, may nakakita sa atin. Nanginginig na sabi ni Teresa. Tumingin din si Marcos sa itaas. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at bakas ng pangamba. Alam nilang dalawa na ang halik na dapat ay simula ng isang magandang kwento, ay siya palang mitya ng kanilang pagkawasak. Ang pagmamahal sa loob ng mansyong ilustre ay hindi isang biyaya, kundi isang hatol ng kamatayan
na handa ng isakatuparan ng babaeng may hawak ng lahat ng alas. Isang hamak na pulubi na pumasok sa aming pamamahay para lamang nakawan ang aming dangal at yaman. Wala ka talagang utang na loob, Teresa. Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang dagundong ng kulog na bumasag sa katahimikan ng hapagkainan kinabukasan. Inihagis niya ang isang pelus na kahon sa ibabaw ng mesa at ang tunog ng pagtama ng kahoy at bakal ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kahon ay bukas at walang laman. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng isang mamahaling kwintas na brilyante na pag-aari ng mga ilustre sa loob ng ilang henerasyon. Nakatayo si Teresa sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Kagabi lamang ay nasa langit siya dahil sa halik ni Marcos, ngunit ngayon ay tila itinapon siya sa kailaliman ng impyerno. Sa tabi ng matandang babae, nakita niya si Bianca na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng kanyang kaagaw. Mali po kayo, Doña Isabel. Wala po akong kinuha. Nanginginig na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa takot. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Bianca habang humahakbang pasulong na tila isang leon na handang manakmal. Simula nang dumating ka rito, puro malas na ang dala mo. At ngayon, pati ang pinakaiingatang alahas ng pamilya ay kukunin mo. Gagamitin mo ba iyan para pambayad sa lahat ng utang mo? O para akitin palalo ang mga lalaki sa bahay na ito? Lumingon si Teresa kay Marcos, naghahanap ng kahit isang kislap ng tiwala. Ngunit si Marcos ay nakaupo lamang doon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Ang katahimikan ni Marcos ay mas masakit pa kaysa sa bulyaw ng kanyang ina. Ang lalaking nangako ng kapayapaan kagabi ay tila isang estranghero na ngayon, natatakot na tumingin sa babaeng kanyang hinalikan. Halughugin ang kwarto niya! Utos ni Doña Isabel sa mga gwardiya. Dinala silang lahat sa maliit at madilim na silid ni Teresa. Ang bawat gamit niya, ang kanyang iilang kupas na damit, ang kumot ng kanyang namatay na anak, ay walang awang itinapon sa sahig. Pilit na kinalubkob ng mga gwardiya ang bawat sulok, tila mga asong naghahanap ng buto. At doon, sa ilalim ng kanyang luma at manipis na unan, may naramdaman ang isang gwardiya. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang nagniningning na kwintas. Ang mga brilyante ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Tila tinatawanan ang kawalang malay ni Teresa. Ito ba ang sinasabi mong wala kang kinuha? Tanong ni Doña Isabel habang kinuha ang kwintas at ipinamukha ito kay Teresa. Napakagaling mong umarte, Teresa. Akala ko ay isa kang inang nagdadalamhati. Iyon pala ay isa kang ahas na naghihintay lang ng pagkakataong manuklaw. Hindi po akin yan. May naglagay po niyan dyan. Sigaw ni Teresa, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Lumuhod siya sa harap ni Doña Isabel. Pilit na hinahawakan ng laylayan ng bestida nito. Maawa po kayo. Alam niyo pong hindi ko magagawa iyan. Ang tanging habol ko lang dito ay ang mga bata. Ngunit tinabig siya ni Doña Isabel nang may matinding pagkasuklam. Huwag mong madungisan ang aking pangalan ng iyong maruruming kamay. Binigyan kita ng tirahan, binayaran ko ang libing ng anak mo, at ito ang igaganti mo? Lumingon ang Donya kay Marcos na nakatayo sa may pintuan. Marcos, tingnan mo ang babaeng pinoprotektahan mo. Tingnan mo ang totoong kulay ng iyong tagapagligtas. Ngayon, sabihin mo sa akin, karapat-dapat ba siyang manatili sa piling ng aking mga apo? Napatingin si Marcos kay Teresa. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pagkadismaya na tila pumatay sa huling pag-asa ni Teresa. Bakit, Teresa? Bakit mo kailangang gawin ito? Mahinang tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng pait.
Hindi na nakapagsalita si Teresa. Ang sakit ng hindi paniniwala ng lalaking mahal niya ay mas matindi kaysa sa anumang paratang. Alam niyang ito ay isang patibong, isang maingat na binuong plano ni na Isabel at Bianca upang tuluyan siyang alisin sa landas nila. Ngunit sa harap ng ebidensya at ng puot ng mga ilustre, wala siyang laban. Tawagin ang mga pulis. Utos ni Doña Isabel, ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Ipakulong ang babaeng iyan at siguraduhin na hinding-hindi na niya masisilayan ang liwanag ng araw sa labas ng rehas. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Teresa si Bianca na dahan-dahang lumapit sa kanya at bumulong. Sapat na upang siya lang ang makarinig. Sabi ko sa'yo, itatapon ka namin na parang basura. Tapos na ang palabas mo, Teresa. Habang hinihila siya palabas ng mga gwardya, huling nasilayan ni Teresa ang mga anak ni Marcos na umiiyak sa nursery. Tila dama ang pagkawala ng nag-iisang nag-aruga sa kanila. Ang kanyang sigaw para sa hustisya ay nilamon ng rumaragasang ulan. Kasabay ng malamig na babalang, mas mabigat na panganib ang naghihintay sa kanya. Lumabas ka. Iwan mo ang lahat ng pag-aari ng mga ilustre. Maging ang bawat hibla ng damit na suot mo ay utang mo sa amin. Kaya huwag kang magkakamaling magdala ng kahit ano mula sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng malawak na foyer. Sa isang marahas na kilos, kinaladkad ng mga gwardiya si Teresa patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Walang sapatos, walang balabal, at walang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Itinulak siya palabas sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang ulan ay bumubuhos ng may pait. Tila bawat patak ay isang kurot sa kanyang namamagang pisngi at sugatang puso. Sa gitna ng hagupit ng hangin, narinig ni Teresa ang isang pamilyar at nakapanlulumong tinig mula sa itaas. Ang iyak ni Mia, ang sanggol na kanyang inalagaan ng buong buhay sa nakalipas na mga buwan, ay umabot sa kanyang pandinig. Ang bata ay muling sinusumpong ng matinding lagnat, isang bunga ng lason na ibinigay ni Bianca na tila walang pakialam kung mamatay ang mga bata basta't mapatalsik lamang si Teresa. Senyorito Marcos, ang bata, may sakit ang bata. Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay pilit na nakikipagpaligsahan sa dagundong ng kulog. Tumingala siya at nakita ang anino ni Marcos sa balkonahe. Ngunit sa halip na bumaba at iligtas siya, dahan-dahang tumalikod ang lalaki at isinara ang kurtina. Ang pagsasara ng telang iyon ay tila ang tuluyang pagputol sa huling hibla ng pag-asa ni Teresa. Bumalik ang tingin ni Teresa kay Doña Isabel na nakatayo sa may pintuan, protektado ng bubong ng mansyon. May inilabas ang matandang babae na isang piraso ng papel, ang huwad na ulat ng ospital tungkol sa pagkamatay ng anak ni Teresa. Gusto mo bang malaman kung bakit namatay ang anak mo? Ang banting ng boses ni Isabel ay puno ng kamandag. Namatay siya dahil sa'yo. Ikaw ay isang sumpa, Teresa. Isang malas na kahit ang sariling dugo ay hindi kayang panindigan. Huwag mong isisi sa ospital o sa amin ang iyong pagiging inutil na ina. Mamatay ang lahat ng lalapit sa iyo, tulad ng asawa ni Marcos at tulad ng mga batang iyan kung mananatili ka rito. Inihagis ni Isabel ang papel sa putikan sa harap mismo ng mga paa ni Teresa. Ang putik ay tumalamsik sa mukha ng babae, humahalo sa kanyang mga luha at sa tubig ulan. Sa isang malakas na tunog ng bakal na nagtatagpo, isinara ng mga gwardiya ang malaking gate ng mansyong ilustre. Ang tunog ng pagkakalak ng gate ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang pinal na hatol na siya ay itinapon na sa madilim na mundo. Mag-isa si Teresa sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga paa ay nabaon sa malambot at malamig na putik, habang ang hangin ay tila pilit na binabali ang kanyang payat na katawan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang sarili, ramdam ang bawat panginginig ng kanyang mga kalamnan. Sa loob ng kanyang palad,
Mahigpit pa rin niyang hawak ang isang maliit na piraso ng basahan, ang huling bahagi ng kumot ng kanyang namatay na anak. Ito na lamang ang tanging natitira sa kanya. Hindi na nagawang sumigaw ni Teresa. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Ang bawat patak ng ulan ay nagpapaalala sa kanya ng mga sandaling ibinigay niya ang kanyang lahat para sa pamilyang walang awa siyang itinapon. Ang pag-ibig na kanyang inakala ay tunay, ang serbisyong kanyang ibinigay mula sa kanyang dibdib ay nauwi lamang sa ganitong uri ng kahihiyan. Habang naglalakad siya ng walang direksyon sa ilalim ng baha, nakita niya si Bianca mula sa bintana ng ikalawang palapag. Ang babae ay dahan-dahang humigop ng tsa habang nakatingin sa kanya. May isang nakakalokong ang ngiti na tila nagsasabing nakuha na nito ang lahat. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang hawak ni Bianca si Mateo, ang isa pang kambal, na tila ba ito na ang bagong reyna ng tahanan. Napahinto si Teresa sa tapat ng isang nag-iisang poste ng ilaw na pabalik-balik ang kislap. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Sa gitna ng kanyang paghihingalo sa lamig, isang imahe ang dumaan sa kanyang isipan, ang kanyang anak na si Gabriel, na tila inaabot ang kanyang kamay mula sa langit. "Anak, kunin mo na si nanay," bulong ni Teresa, habang ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at siya ay bumagsak sa malamig na semento ng kalsada. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, naramdaman ni Teresa ang isang mainit na liwanag mula sa isang sasakyang huminto sa kanyang harapan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay hinaluan ng isang mabilis na yabag ng mga paa sa tubig. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan, ngunit hindi ito ang boses ni Marcos. Ito ay isang boses na puno ng awtoridad at galit na tila handang buwagin ang buong mundo para sa kanya. Sino ang lalaking ito na handang lumusong sa baha para sa isang basahang tulad niya? At ano ang gagawin ni Teresa kapag nalaman niyang ang bagyong ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula lamang ng isang mas malaking paghihiganti? Hindi ang lamig ng ulan ang pumatay sa aking pag-asa, kundi ang mainit na katotohanang matagal nang ninakaw sa akin mula noong gabing pumanaw ang aking anak. Nang imulat ni Teresa ang kanyang mga mata, hindi ang malawak at malamig na kisame ng mansyong ilustre ang kanyang nakita. Sa halip, bumungad sa kanya ang isang maliit, ngunit malinis na silid na amoy tuyong damo at sariwang nilagang luya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila bugbog at ang kanyang lalamunan ay parang tuyong lupa. Ngunit ang init ng makapal na kumot na nakabalot sa kanya ay nagbigay ng isang uri ng ginhawa na matagal na niyang hindi nararamdaman. "Gising ka na pala." Isang malumanay, ngunit baritong boses ang nanggaling sa gilid. Isang lalaking nasa kanyang mga huling bahagi ng 20, suot ang isang simpleng puting polo at salamin. Ang lumapit bitbit ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Siya si David, ang anak ni Mang Epang na nagtapos ng abogasya sa pamamagitan ng dugo at pawis. Mayroon siyang mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa, puno ng determinasyon at isang uri ng katarungang hindi kayang bayaran ng pera. "Nasaan ako? Bakit mo ako tinulungan?" Mahinang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na kristal. "Nasa bahay ka namin, Teresa. Nakita kita sa gitna ng baha," sagot ni David habang inilalapag ang sabaw sa maliit na lamesa. "At tinulungan kita dahil matagal na kitang hinahanap. Simula noong gabing nagmakaawa ka sa labas ng ospital para sa anak mo, hindi na ako tinigilan ng konsensya ko. Nandoon ako noon, Teresa. Nakita ko kung paano ka ipinagtabuyan ng mga gwardya." Nanigas si Teresa. Ang alaala ng gabing iyon ay tila isang sariwang sugat na muling binudburan ng asin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may inilabas si David na isang itim na folder mula sa kanyang bag. Ang bawat galaw ni David ay tila may kasamang bigat ng responsibilidad. "Teresa, kailangan mong malaman ang totoo," seryosong sabi ni David.
Inimbestigahan ko ang records ng ospital. Ang anak mong si Gabriel, hindi siya namatay dahil sa komplikasyon. Namatay siya dahil sa sadyang pagpapabaya. Ang utos na huwag siyang gamutin hanggat walang bayad ay nanggaling mismo sa Board of Directors ng ospital na pinamumunuan ni Doña Isabel Ilustre. Ang bawat salita ni David ay tila isang mitya na nagsindi ng isang malaking sunog sa loob ng dibdib ni Teresa. Ang pait na kanyang naramdaman kanina ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Hindi lamang pala tadhana ang kumuha sa kanyang anak. Ito ay isang planadong kalupitan ng pamilyang pinagsilbihan niya ng kanyang sariling dugo at gatas. Pinatay nila ang anak ko. Bulong ni Teresa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kumot hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Pinatay nila si Gabriel para lang sa pera? Higit pa roon, Teresa. Patuloy ni David. Ang kanyang boses ay tila isang talim ng katarungan. Ginamit nila ang pagkamatay ng anak mo para makuha ka bilang yaya. Alam nilang ikaw lang ang may gatas na pwedeng magligtas sa mga apo niya. Ang ulat na ibinigay nila sa iyo ay huwad. Ang totoo, malakas ang tsansa ni Gabriel na mabuhay kung binigyan lang siya ng kahit isang vial ng gamot na abot kaya lang sana nila. Tumayo si Teresa mula sa pagkakahiga sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang buong pagkatao ay tila muling nabuo mula sa mga abo ng kanyang pighati. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila naging bakal. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang anino ng mansyong Ilustre ay tila isang dambuhalang nagmamasid sa malayo. Hindi na ako babalik doon bilang isang biktima, David. Ang boses ni Teresa ay wala ng panginginig. Tila ito ay naging isang hatol na hindi na mababago. Babalik ako para kunin ang lahat ng utang nila sa akin. Ang bawat patak ng gatas ko, ang bawat pighati ko, at ang buhay ng anak ko. Sisiguraduhin kong babayaran nila ito ng higit pa sa yaman nila. Hinawakan ni David ang balikat ni Teresa bilang tanda ng suporta. Tutulungan kita, Teresa. Hindi lang bilang isang abogado, kundi bilang isang saksi sa kawalang katarungang ito. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang kalaban natin ay hindi lang tao, kundi isang sistemang binuo ng ginto. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Teresa. Isang ngasang ngiting hindi pa nakikita ni Marcos o ni Doña Isabel. Ito ay ang ngiti ng isang inang wala ng kinatatakutan dahil wala na siyang kailangang protektahan kundi ang dangal ng kanyang namatay na anak. Ang gatas na nagbigay ng buhay sa kanilang mga apo ang siyang magiging lason na gigiba sa kanilang kaharian, bulong ni Teresa sa hangin. Simula na ng paniningil ko. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, narinig nila ang isang balita sa radyo na nagpahinto sa kanilang pag-uusap. Ang boses ng tagapagbalita ay puno ng pagkabahala tungkol sa isang mysterious illness na muling dumapos sa kambal na Ilustre. At ang balitang si Marcos ay kasalukuyang nasa gitna ng isang matinding krisis sa loob ng kumpanya. Napakunot ang noo ni Teresa. Bakit tila ang kapalaran ay mabilis na gumagalaw? At ano ang tunay na balak ni David na tila mayroon ding sariling lihim na itinatago laban sa pamilya Ilustre? Huwag kang lumapit, Marcos. Ang bawat hakbang mo patungo sa akin ay tila pagtapak sa libingan ng aking anak na pinagkaitan ninyo ng pagkakataong mabuhay. Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng lumang simbahan kung saan sila lihim na nagtagpo. Sa ilalim ng madilim na anino ng mga santo, ang mukha ni Teresa ay hindi na ang mukha ng yayang laging nakayuko. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng puot na hinaluan ng matinding paninindigan. Si Marcos ay nakatayo sa kanyang harapan, mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Teresa,
Please, mamatay ang mga bata. Pagmamakaawa ni Marcos, ang kanyang boses ay nanginginig. Simula nang umalis ka, ayaw nilang kumain. Ang gamot na ibinibigay ni Bianca ay tila lalong nagpapahina sa kanila. Ikaw lang ang kailangan nila. Bumalik ka na. Parang awa mo na. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Isang tunog na tila pagkabasag ng kristal sa gitna ng katahimikan ng simbahan. Babalik ako? Para ano? Para muling insultuhin ng iyong ina? Para muling pagbintangan ng iyong kasintahan? O para makita ang lalaking minahal ko na wala namang bayag para ipagtanggol ako? Lumapit si Marcos at pilit na hinawakan ang mga kamay ni Teresa, ngunit mabilis itong binawi ng babae. Alam ko, nagkamali ako. Nabulag ako ng takot sa mami ko. Pero Teresa, may nalaman ako. Bianca she's not who she says she is. Nakita ko ang mga gamot na itinago niya. Ikaw ang tama, may ginagawa siyang masama sa mga bata. Ngayon mo lang nalaman? Ang tanong ni Teresa ay tila isang sampal sa mukha ni Marcos. May inilabas si Teresa na isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa, ang ebidensyang kinuha niya sa nursery bago siya pinalayas. Ito ang dahilan kung bakit sila nagkakasakit, Marcos. At ang iyong ina, alam mo ba kung bakit namatay ang anak ko? Alam mo ba kung paano niya hinarangan ang lahat ng tulong para lang maging alipin niyo ako? Inilapag ni Teresa ang mga dokumentong nakuha ni David sa harap ni Marcos. Habang binabasa ni Marcos ang mga ulat, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang bawat letra sa papel ay tila isang lason na pumapatay sa huling pagtingin niya sa kanyang sariling ina. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang pamilya Ilustre ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga inosente. Hindi ko alam. Sumumpa ako, Teresa. Hindi ko alam na aabot sa ganito si Mami, bulong ni Marcos, habang bumabagsak ang kanyang mga luha sa mga dokumento. Ngayong alam mo na, ano ang gagawin mo? Hamon ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Marcos. Mananatili ka bang anino ng iyong ina? O tutulungan mo akong tapusin ang kasamaang ito? Babalik ako sa mansyon, Marcos, pero hindi bilang iyong yaya. Babalik ako bilang ang aninong sisingil sa bawat kasalanan ninyo. Nagkatinginan silang dalawa. At sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Teresa ang biglang pagbabago sa atmosfera ng simbahan. Ang tunog ng mga yabag ng paa sa labas ay tila nagpapahiwatig na hindi sila nag-iisa. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng simbahan at ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Inilalantad ang isang pares ng matalas na mga mata na nakatitig sa kanila. Maghanda ka, Marcos, bulong ni Teresa habang dahan-dahang naglalakad palayo patungo sa anino ng altar. Dahil ang susunod na pagkikita natin ay sa loob mismo ng inyong kaharian, kung saan ang bawat pader ay guguhos sa bigat ng inyong mga lihim. Naiwan si Marcos na mag-isa sa gitna ng simbahan, hawak ang mga ebidensyang wawasak sa kanyang pamilya. Ngunit habang papalabas siya, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa dilim ng sasakyan. Marcos, anak, bakit ka nakikipag-usap sa basurang yan? Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng kanyang anak. Napalingon si Marcos at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi takot ang naramdaman niya para sa kanyang ina, kundi isang matinding pagkasuklam. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, may napansin siyang isang bagay sa kamay ni Doña Isabel. Isang locket na pag-aari ni Sofia, ang asawang matagal na niyang iniisip na namatay sa isang aksidente. Bakit hawak ng kanyang ina ang locket na dapat ay kasamang ibinaon sa hukay? At ano ang tunay na kinalaman ni Doña Isabel sa huling sandali ni Sofia bago ito pumanaw? Sa gabing ito, hindi ang ningning ng mga diamante ang maghahari sa bulwagang ito, kundi ang apoy ng katotohanang
matagal ninyong ikinulong sa ilalim ng inyong mga paa. Ang mansyong ilustre ay nababalot ng ginto at pilak para sa pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng kanilang pamilya. Ang bawat sulok ay puno ng mga matatayog na tao sa lipunan ng Maynila, mga taong nagtatago ng kanilang mga bahid sa likod ng mamahaling barong at gown. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Isabel, mukhang isang reynang hindi matitibag, habang sa tabi niya ay si Bianca, na suot ang kwintas na brilyanteng ipinagbintang kay Teresa. Si Marcos ay nanatili sa anino. Ang kanyang muka ay tila isang estatwa ng pighati na pilit na ibinabaon sa gitna ng selebrasyon. Sa gabing ito, simula ni Doña Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nais kong ipakilala ang babaeng magpapatuloy ng dangal ng ating pamilya bilang asawa ni Marcos, si Bianca Valderrama. Ngunit bago pa man makapalakpak ang mga panauhin, ang malaking pintuan ng bulwagan ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa dingding ay tila isang hudyat ng digmaan. Pumasok si Teresa. Hindi na suot ang uniforme ng isang yaya, kundi isang simpleng itim na bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang determinasyon. Kasunod niya si David, na may hawak na isang itim na folder na tila isang sandata ng katarungan. Ang dangal na sinasabi mo, Doña Isabel, ay isang dambuhalang kasinungalingan na itinayo mo sa ibabaw ng bangkay ng aking anak. Ang sigaw ni Teresa ay bumasag sa musika at tawanan ng mga panauhin. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng kanina lang ay itinuturing nilang basahan. Lumapit si Doña Isabel. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anong kalapastanganan ito? Guards, ilabas ang baliw na babaeng yan. Huwag kayong kikilos. Ang boses ni David ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad. Ako si Attorney David Santos at narito kami upang ihain ang katotohanan. Doña Isabel, narito ang mga dokumentong nagpapatunay na sadyang pinabayaan ang anak ni Teresa sa inyong ospital sa ilalim ng inyong utos. At narito rin ang forensic report ng mga gamot na ginamit ni Bianca upang lasunin ang inyong sariling mga apo. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ng mga ilustre. Inilabas ni Teresa ang isang recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Bianca na umamin sa kanyang mga balak sa nursery ay narinig ng lahat. Ang paghamak nito sa mga bata at ang kanyang plano na gamitin ang gatas ni Teresa bilang lason. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng basahang yan. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Ngunit ang kanyang panginginig ay sapat na upang malaman ng lahat ang totoo. Lumapit si Teresa kay Bianca at sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang kwintas na brilyante mula sa leeg nito. Ang tunog ng pagkaputol ng sinulid ng alahas ay tila ang pagkaputol ng kapangyarihan ng mga ilustre. Ito ang alahas na sinasabi ninyong ninakaw ko. Isuot ninyo ito sa inyong mga leeg dahil ito ang magsisilbing tanikala ninyo sa impyerno. Humarap si Teresa kay Doña Isabel na ngayon ay nanginginig na rin sa galit at kahihiyan. Pinatay mo si Gabriel. Pinatay mo ang anak ko dahil kailangan mo ng alipin. Pero tingnan mo ngayon, ang aliping tinapakan mo ang siyang gigiba sa iyong kaharian. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Marcos sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pag-aproba, kundi ng katarungan. Itinaas ni Marcos ang locket ni Sofia na nakuha niya mula sa silid ng kanyang ina. Mommy, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi namatay si Sofia sa aksidente, di ba? Pinatay mo rin siya dahil ayaw niyang sundin ang mga plano mo para sa pamilyang ito. Napahawak si Doña Isabel sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo.
Ang lahat ng kanyang binuong pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng kanyang kaisa-isang anak. Kasalanan niyo ang lahat. Ang tanging naibulong ni Doña Isabel bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa sahig ay tila ang pinal na tuldok sa mahabang panahon ng kanyang panunupil. Habang ang mga panauhin ay nagsisimulang mag-alisan sa takot at pandidiri, nanatili si Teresa na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng tagumpay para sa isang inang sa wakas ay narinig ang boses ng kanyang katarungan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang nananatili sa isipan ni Teresa habang tinitingnan niya si Marcos na pilit na itinatayo ang kanyang ina. Kaya ba ng katarungan na hilumin ang sugat na iniwan ng kamatayan? At ano ang gagawin niya sa huling lihim na ibinulong ni Mang Epang tungkol sa tunay na pagkatao ng isa sa mga kambal? Ang bawat tunog ng posas na dumiin sa mapuputing pulso ni Bianca ay tila ang huling tanikala na pumutol sa kanyang mga ambisyon, habang ang bawat kislap ng pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis ay nagbibigay ng anino sa kanyang muka na ngayon ay puno ng takot at kahihiyan. Sa labas ng mansyon, ang ingay ng mga sirena ay tila isang malakas na hiyayaw sa gitna ng gabi, ngunit sa loob ng malawak na bulwagan, ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Pinanood ni Teresa ang bawat hakbang ng mga awtoridad habang kinakaladkad si Bianca palabas. Ang babaeng kanina lang ay nagmamalaki sa kanyang diamante, ay ngayon ay nagmamakaawa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang gown ay sumasayad sa putikan ng labas. "Marcos, tulungan mo ako. Sinisiraan lang nila ako." Ang huling sigaw ni Bianca bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan, ngunit si Marcos ay nanatiling nakatalikod. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit na matagal na niyang ikinubli. Sa isang pribadong silid sa loob ng mansyon, dinala si Doña Isabel matapos siyang mawalan ng malay. Ang amoy ng disinfectant at ang mabigat na ritmo ng kanyang paghinga ay tila naging bagong kanta ng kabiguan. Nakahiga ang matanda. Ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa. Ang kalahati ng kanyang mukha ay naninigas at hindi na maigalaw. Isang malupit na paalala ng stroke na tumama sa kanya sa gitna ng kanyang pagbagsak. Ang dating reyna ng Maynila na bawat salita ay batas ay ngayon ay hindi na makapagsalita. Ang tanging nagagawa niya ay ang tingnan ng kanyang anak na si Marcos na may mga matang puno ng pagsusumamo at lihim na takot. Lumapit si David kay Teresa at Marcos, bitbit ang isang itim na folder na tila naglalaman ng huling piraso ng katotohanan. "Marcos, Teresa, may isa pang kailangang malaman. Isang bagay na sadyang itinago ni Doña Isabel sa medical records ng ospital bago pa man mamatay si Sofia. Simula ni David, ang kanyang boses ay tila isang babala. Sa gitna ng naghihingalong gabi, dinala sila ni David sa loob ng nursery, kung saan ang kambal ay mahimbing nang natutulog. Inilabas ni David ang isang lumang dokumento, isang DNA test result na may petsang 8 buwan na ang nakakalipas. Sinabi ni Mang Epang sa akin ang isang lihim bago siya pinalayas. Patuloy ni David habang nanginginig ang mga kamay ni Teresa. Si Sofia ay nakunan sa kanyang pagbubuntis dahil sa stress na idinulot ni Doña Isabel. Upang hindi mapahiya ang pamilya ilustre at upang masiguro na may tagapagmana, kumuha si Doña Isabel ng isang sanggol mula sa ospital. Isang sanggol na idineklara nilang patay sa kanyang tunay na ina upang makuha nila ito. Nanigas ang buong mundo ni Teresa. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabog sa kanyang tenga. Tumingin siya kay Mateo, ang batang may parehong nunal, sa balikat na tila isang marka ng tadhana na katulad ng sa kanyang yumaong asawa. "Anong ibig mong sabihin, David?" Nanginginig na tanong ni Marcos. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader.
Mateo is not your biological son, Marcos. He is Gabriel. Bulong ni David, ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Ang anak mo, Teresa. Hindi siya namatay. Ipinagpalit siya ni Doña Isabel sa sanggol ni Sofia na pumanaw. Mateo is your Gabriel. Ang gatas na ibinigay mo sa kanya nitong mga nakaraang buwan, iyon ay gatas para sa sarili mong anak. Napaluhod si Teresa sa tabi ng kuna ni Mateo. Ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Isang tunog ng purong pighati na nauwi sa isang sigaw ng ligaya. Niyakap niya ang maliit na bata, habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa pisngi nito. Ang bawat sandali ng kanyang pagdurusa, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat patak ng gatas na inakala niyang para sa iba, ay para pala sa sarili niyang dugo at laman. Gabriel, ang anak ko! Buhay ang anak ko! Ang tinig ni Teresa ay tila isang awit ng tagumpay at pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap sa katotohanan, isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso ang nanggaling sa silid ni Doña Isabel sa ibaba. Ang mga katulong ay nagsimulang magsisigaw. Isang malaking sunog ang biglang sumiklab mula sa silid ng matanda. Tila ba ang pait ng kanyang puso ay nagmitsa ng isang apoy na handang lamunin ang huling bakas ng kanyang imperyo. Ang usok ay nagsisimulang gumapang sa ilalim ng pinto ng nursery. Maitim at nakakasakal. Marcos, ang apoy! Sigaw ni Teresa habang mahigpit na yakap ang bata. Sa gitna ng naglalagablab na panganib, kailangang pumili ni Marcos. Ililigtas ba niya ang kanyang ina na siyang pumatay sa kanyang kaligayahan o ang babaeng nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa? Ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa kamatayan habang ang mansyong ilustre ay unti-unti nang nilalamon ng pulang apoy. Kosa sa siya, hindi ang apoy ang tumupok sa mansyon, kundi ang bigat ng mga lihim na matagal nang ikinulong sa loob ng mga pader na ginto. Ang usok ay tila isang itim na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Teresa. Sa loob ng nursery, ang bawat segundo ay tila isang taon habang yakap-yakap niya si Mateo, ang kanyang si Gabriel, at si Mia. Ang init ng paligid ay nagpapadama sa kanya ng isang uri ng impyerno, ngunit ang takot sa kanyang puso ay hindi para sa sarili, kundi para sa dalawang batang wala pang malay sa mundo. Marcos! Dito, ang mga bata. Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses, ay paos na at halos hindi na marinig dahil sa lagitik ng nagbabagang kahoy mula sa kisame. Sa gitna ng pulang liwanag ng apoy pumasok si Marcos. Ang kanyang barong ay may bakas na ng abo at ang kanyang balat ay mamula-mula sa tindi ng init. Agad niyang kinuha si Mia mula sa kuna habang tinutulungan si Teresa na tumayo bitbit si Gabriel. Ang kanilang bawat hakbang sa pasilyo ay isang pakikipagsapalaran laban sa mga bumabagsak na bahagi ng bahay na tila mga naglalagablab na daliri na pilit silang inaabot. Nang marating nila ang dulo ng hagdanan, tumigil si Marcos. Napatingin siya sa direksyon ng silid ng kanyang ina. Ang pintuan yon ay nilalamun na ng apoy, ngunit mula sa loob, narinig nila ang isang mahina at hirap na tunog. Isang huling pagsusumamo ng isang babaeng hindi na makagalaw. Marcos, ang mami mo, sigaw ni Teresa. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay sa kanya ni Doña Isabel, hindi niya kayang hayaang mamatay ang matanda sa ganoong paraan. Tiningnan ni Marcos si Teresa. Pagkatapos ay ang mga bata. At huli, ang nagliliyab na silid ng kanyang ina. Isang matinding dusa ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang pagpili sa pagitan ng nakaraan na pumatay sa kanyang kaligayahan at nang hinaharap na ngayon lamang niya nasisilayan. Ilabas mo sila, Teresa. Takbo! Utos ni Marcos habang ibinibigay si Mia sa mga bisig ni David na kapapasok lang upang tumulong. Bumalik si Marcos sa gitna ng apoy. Sa loob ng silid, nakita niya si Doña Isabel sa ibabaw ng kama.
Ang mga mata nito ay punong-puno ng purong takot. Hindi ito makasigaw. Tanging ang mga luha lamang na dumadaloy sa naninigas nitong mukha ang nagpapakita ng pagsisisi. Binuhat ni Marcos ang kanyang ina. Ang bigat nito ay tila ang bigat ng lahat ng kasalanang ginawa ng pamilya Ilustre. Nang makalabas silang lahat, ang mansyong Ilustre ay tuluyan ng gumuho. Ang tunog ng pagbagsak ng bubong ay tila isang huling hininga ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Nakaupo si Teresa sa damuhan, mahigpit na yakap si Gabriel habang pinagmamasdan ang naglalagablab na alaala ng kanyang pighati. Ang bawat kislap ng apoy ay tila nagbubura sa bawat sampal, bawat insulto, at bawat patak ng luhang inubos niya sa loob ng bahay na iyon. Malaya na tayo, Gabriel. Malaya na tayo, anak. Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Si Doña Isabel ay inilagay sa loob ng ambulansya. Buhay siya, ngunit ang kanyang mundo ay tuluyan ng nagdilim. Mananatili siyang bilanggo ng kanyang sariling katawan, saksi sa paglago ng mga taong pilit niyang pinabagsak, habang siya ay unti-unting lalamunin ng limot at ng sarili niyang konsensya. Iyon ang kaisa-isang pagkakataon na ang katahimikan ay naging mas malupit na parusa kaysa sa kamatayan. Lumapit si Marcos kay Teresa. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at abo, ngunit ang kanyang mga mata ay malinis na sa wakas. Wala na ang takot, wala na ang utang na loob na nakakasakal. Lumuhod siya sa harap ni Teresa at ng kanilang anak. Teresa, wala na ang lahat. Ang yaman, ang mansyon, wala na. Mahinang sabi ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Pero sa wakas, nahanap ko na ang totoong kayamanan ko. Patawarin mo ako kung huli na ang lahat. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Marcos. Ang init ng kanilang mga palad ay hindi na nanggagaling sa apoy, kundi sa isang pag-asang muling nabuhay. Sa gitna ng abo at usok, isang bagong simula, ang unti-unting sumisibol. Hindi pa huli ang lahat, Marcos, sagot ni Teresa. Dahil ang paglaya ay hindi lamang ang pag-alis sa bahay na ito. Ito ay ang pagpapatawad sa sarili at ang pagyakap sa katotohanang tayo ang gumagawa ng sarili nating tadhana. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa likod ng usok, nilisan nila ang lugar na yon nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila isang nota sa isang bagong awit. Isang awit ng katarungan, pag-ibig, at isang inang sa wakas ay nahanap ang kanyang tahanan sa bisig ng kanyang nawalang anak. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may isang huling liham na iniwan ni David sa kamay ni Teresa. Isang liham mula kay Sofia na hindi kailanman nabasa ni Marcos, na naglalaman ng isang huling hiling na magbabago sa turing ni Teresa sa bata pang si Mia. Ang sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang naglalaho, ngunit sa bawat paglubog ng araw, ang hapdi nito ay napapalitan ng isang uri ng kapayapaang tanging pag-ibig at pagpapatawad lamang ang makapagbibigay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang lamunin ng apoy ang mansyon ng mga Ilustre. Sa pampang ng Ilog Pasig, kung saan ang hangin ay amoy sariwang tubig at ang mga ilaw mula sa lungsod ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa, isang maliit na kainan ang matatagpuan. Simple lamang ang istruktura nito, gawa sa kahoy at may mga kurtinang puti na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit ang init na nanggagaling sa loob ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang gintong mansyon. Dito, sa kainan ni Teresa, ang bawat putahe ay niluluto ng may pagmamahal. Wala na ang pait ng gatas na pilit na kinuha dahil ang bawat biyaya ngayon ay bunga ng sariling pagsisikap. Si Teresa ay nakatayo sa may bintana. Pinagmamasdan si Gabriel, ang kanyang anak na si Mateo, habang masayang nakikipaglaro kay Mia sa damuhan. Ang dalawang bata ay tila hindi mapaghiwalay, isang patunay na ang pag-ibig ay mas malakas
kaysa sa anumang kasinungalingan ng dugo. Mama, tingnan mo! Ang ganda ng bulaklak! Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na tila isang himig na nagpapagaling sa bawat latay sa kaluluwa ni Teresa. Lumapit si Marcos mula sa kusina. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Wala na ang kurbata at ang bigat ng kumpanya na dati ay nakadagan sa kanyang mga balikat. Iniwan niya ang lahat ng yaman ng mga ilustre upang bumuo ng isang buhay na totoo at malaya. Hinawakan niya ang baywang ni Teresa at hinalikan ang balikat nito. Isang halik na hindi nalihim, kundi isang pangako ng pananatili. Handa na ang mga parol, Teresa. Mahinang sabi ni Marcos. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan na matagal na niyang hinanap sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, lumapit sila sa gilid ng ilog. 4 na maliliit na parol ang kanilang hawak. Sa bawat kislap ng kandila sa loob ng papel, may isang panalangin na ibinubulong. Isang parol para kay Sofia upang ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng makahanap ng liwanag. Isang parol para sa lahat ng mga biktima ng kasakiman. At ang pinaka-espesyal, isang parol na kulay asul para sa alaala ng sanggol na si Gabriel na inakala nilang nawala. Ngunit ang espiritu ay nanatili upang gabayan sila sa katotohanan. Sa malayo, sa isang tahimik na nursing home, nakaupo si Doña Isabel sa isang wheelchair sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, walang kislap, walang buhay. Ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling stroke, habang ang kanyang isipan ay paulit-ulit na binabalikan ang mga sandaling pinili niya ang kapangyarihan kaysa sa pag-ibig. Wala siyang kasama, kundi ang katahimikan. Isang parusang mas matindi pa sa anumang rehas dahil nasasaksihan niya mula sa malayo ang kaligayahang kailanman ay hindi niya makakamit. Si Bianca naman ay nananatili sa likod ng mga rehas kung saan ang tanging kausap niya ay ang mga anino ng kanyang sariling kasamaan. Ibinaling muli ni Teresa ang kanyang tingin sa kanyang pamilya. Napatawad ko na siya, Marcos. Bulong ni Teresa habang pinapanood ang mga parol na dahan-dahang inanod ng agos ng ilog. Hindi dahil karapat-dapat siya sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Nahanap na natin ang ating tahanan, Teresa. Sagot ni Marcos habang yakap-yakap ang kanyang asawa at ang 2 bata sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang huling imahe ng kanilang kwento ay hindi ang pagbagsak ng isang imperyo, kundi ang pagsikat ng isang bagong pag-asa. Ang pamilya ay hindi binubuo ng mga titulo, diamante o marangyang pangalan. Ang tunay na pamilya ay matatagpuan sa mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng bagyo at sa isang inang sa wakas ay nakahanap ng himbing sa piling ng kanyang anak. Ang ilog Pasig ay patuloy sa kanyang daloy, tila ba dahan-dahang tinatangay ang lahat ng pighati patungo sa dagat, habang ang liwanag ng mga parol ay nananatiling gabay sa isang kinabukasang puno ng pag-ibig, katarungan, at tunay na kalayaan. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang, ang bawat tibok ng puso ay muling tumitibok ng may bagong pag-asa. Dahil sa wakas, ang gatas ng pighati ay naging matamis na daloy ng kapayapaan. Sa aking mga mahal na tagapakinig, nais kong magpasalamat ng buong puso sa inyong pagtanggap sa kwentong ito, sa inyong mga tahanan at sa inyong mga damdamin. Sa paglalakbay nating ito, kasama sina Teresa at Marcos, dama ko ang inyong bawat buntong hininga at bawat luhang pumatak. Habang isinusulat ko ang mga kabanata ng kanilang buhay, lalo na ang sandaling muling nayakap ni Teresa, ang kanyang anak na si Gabriel, hindi ko rin mapigilang mapaluha. Ang bahaging yon ang pinakamahirap, ngunit pinakamahalaga para sa akin, dahil doon nagtagpo ang hustisya at ang dalisay na pag-ibig ng isang ina. Ang kwentong ito ay hango sa mga anino ng katotohanan na madalas nating makita sa ating paligid. Ang mga sakripisyo ng ating mga kababaihan
na tinitiis ang lahat ng pait ng buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang pag-ibig ay tila isang maliit na ningas ng lampara sa gitna ng malakas na bagyo. Maaring humina ang apoy nito, ngunit hanggat may pag-asa, hinding-hindi ito mamamatay. Tulad ng paglubog ng araw na laging sinusundan ng bukang liwayway, ang bawat pighati ay may hangganan kung tayo ay matututong lumaban at magpatawad. Bago tayo tuluyang maghiwalay sa kwentong ito, nais kong mag-iwan ng isang katanungan na sana ay pagnilayan ninyo sa inyong pag-iisa. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, matapos ang lahat ng pang-aapi at pagnanakaw sa inyong kaligayahan, kakayanin niyo rin bang magpatawad ng buo para sa katahimikan ng inyong pamilya? O may mga sugat ba na sadyang hindi na kayang burahin ng anumang panahon? Sana ay naging makabuluhan ang inyong pakikinig at nagbigay ito ng init sa inyong mga puso habang kayo ay abala sa inyong mga gampanin. Kung naantig ang inyong mga puso sa kwento ni na Teresa at Marcos, huwag po sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng inyong mga mahalagang saloobin sa aming comment section. Ibahagi rin po ninyo ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan upang lalong lumaganap ang mensahe ng pag-asa at katarungan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng ating mga damdamin. Maraming salamat po at manatili sana ang pag-ibig sa inyong mga tahanan.